Mapagpalang araw sa ating narrator, pati na rin sa iyong mga masugid na taga-subaybay. Naway nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan yung kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tawagin niyo po akong Albert, 35 sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Laguna. Kasama yung asawa ko at yung 2 anak na parehong babae. Nais ko pong ibahagi dito sa programa ninyo yung karanasang aswang ko. Medyo mga ilang taon na rin yung nakaraan nung namasukan po akong matador sa isang palengke sa amin sa Laguna. Hindi ko na lang babanggitin yung eksaktong lugar upang makaiwas na rin sa kung ano pang negatibong komento at para protektado rin yung lugar. Mahirap na rin at baka makilala nga ako ng mga taga sa amin. So yun na nga. Nung taong yon ay buntis po yung asawa kong tawagin nating Adele sa aming 2 anak. Bagaman nasa Laguna po kaming 2 upang magtrabaho, ay nasa Quezon Province po talaga yung panganay naming si Macy sa poder ng mga binan ko. Gusto man naming makasama yung panganay namin noon, ay wala ring mag-aasikaso sa kanya kapag pumapasok kaming 2 ng asawa ko sa trabaho. Ulilang lubos na rin po kasi ako at walang kapatid na karamay, kaya naman naiintindihan naman ni Adele yung aming sitwasyon. Nahihiya man ako sa aking mga binan, ay kinakapalan ko na lang din po yung aking mukha noon at pinagpapasalamat sa kanila yung napakalaking tulong sa aming mag-asawa. Siyempre, nagpapadala naman po kami ng mga pangangailangan. Sa pharmacy po nagtatrabaho si Adele, habang ako naman ay isang matadero sa isang malapit na palengke. Maayos naman po yung kitaan sa trabaho ko, kaya kahit papano ay nakapagtatabi rin naman ako ng pakonti-konti. Ngunit alam kong hindi po ito sapat kung sakasakaling manganak na nga yung asawa ko. Kaya naman nagdodoble kayod rin po ako noon sa trabaho. Kung umaga ay nagmamatadero po ako kasama yung kabaro kong si Perry sa babuyan kung saan nga kami nagtatrabaho. At pagsapit naman ng gabi ay pareho kaming nagkakargador ng mga gulay tsaka prutas sa katabi naming pwesto. Hindi man ganun kalaki yung bigay sa amin ni Manang Lin, yung may-ari ng gulayan. Kahit papano ay pinagpapasalamat ko na rin po ito sa kanya dahil may pandagdag na nga ako sa ipon ko para kay Adele. Isang araw habang nagkakatuwaan nga kami ni Perry sa paggagayat ng karne, ay kinausap kami ng amo naming lalaki. Albert, Perry, hindi ba naghahanap kayo ng sideline sa gabi? Doon na muna kayo sa pinsan ko sa kabilang palengke. Umalis kasi yung iba niyang trabahador dahil may kailangan daw asikasuhin. Pero mga 1 linggo nang nakaraan at hindi pa rin bumabalik. Nakangiting sad pa nga ni Mang Benon na siya nga pong amo namin. Agaran kaming umuo-noon ni Perry dahil alam rin po namin na sure money na po yung kikitain namin para sa gabing yon. Matapos nga yung aming trabaho kay Mang Ben, ay nagpunta na kami sa kabilang palengke, doon sa kabilang bayan. Masaya kami ni Perry noon dahil ipinahiram nga ni Mang Ben sa amin yung tricycle na gamit-gamit namin sa pag-aangkat ng mga karne ng baboy at baka na siyang aming tinitinda. At least nung mga oras na yon ay hindi na kami mahihirapang mag-commute sa lugar na hindi kami masyadong pamilyar, lalo na at gabi na rin po noon. Habang binabaybay nga namin yung daan, ay may mangilan-ngilan na po kaming pamilihang nadaanan noon. Sigurado ka ba sa daang tinatahak natin, tol? Kabado kong tanong kay Perry na nagmamaneho. Sa totoo lang, kinakapa ko pa talaga kung saan Sabi sa akin ni Mang Ben, 7 pamilihan daw bago dumating sa 2 bayan Kunot noon naman po nitong sagot. Ilang saglit pa yung aming hinayaan noon hanggang sa may nadaanan nga kami papasok na para bang out of way na. Kaya naman tinawagan nga namin yung pinsan ni Mang Ben na si Mang Gary. Ayon dito ay tama daw yung tinatahak naming 2. Diretsuhin lang daw namin yon at matutumbok raw namin yung palengking pakay namin. Abangan na lang daw niya kami sa bungad upang makilala. Bago nga kami tumuloy ni Perry sa kalsada ay nakaramdam kaming 2 ng matinding kaba. Dahil yung daang aming tinatahak ay para bang bulubunduking area na po. Matataas rin at naglalakihan yung mga punong naroon. Ramdam ko rin yung kaba at kilabot ng kasama kong si Perry. Kaya naman para kaming nagpapakiramdamang 2 kung tutuloy pa ba kami dahil sa itsura nga ng lugar. Kahit takot nga kaming 2 sa kalsadang aming tinatahak,
ay pinagkibit balikat naming dalawa ito at pilit kaming tumuloy. Hindi lang kasi ako yung dipit ng mga panahon yon at kailangan ng pera. Pamilyado na rin po kasi yung kapatid ni Perry na nakakatanda at siya na lamang yung naiwan sa kanyang mga magulang na pareho na ring matatanda. Kaya naman siya na rin yung nagtataguyod sa kanilang pang-araw-araw. Malayo pa lang kami ni Perry noon sa pamilihan ay may samyo na kaming dalawa na literal na hindi ka nais-nais dahil upang masulasok nga kaming dalawa talagang napaubo. Habang papalapit kami ng papalapit, lalo namang tumitindi yung amoy na tila ba namamayani sa buong kapaligiran. Ilang sandali lamang ay sanalubong na nga kami ni Mang Gary sa pinakabungad ng pamilihan. Tawa pa nga ito ng tawa nang makitang pareho kaming nakatakip ng ilong ni Perry. Huwag kayong mag-alala, masasanay rin kayo sa mga susunod pang gabi. Ganyan-ganyan din ako noong una, akala nyo ba? Natatawa pa nga po nitong pang-aasar noon. Pinilit namin noon na tiisin yung masangsang na amoy at sinimulan na nga yung aming trabaho sa karnihan ni Mang Gary. Habang sinasalansan ko nga at ni Perry yung mga karning i-display namin sa harapan, ay napakunot yung noo ko ng masalat na tila malapot at masyadong sariwa yung karne dahil sa sobrang pula po nito. Sinubukan ko pang itanong kay Mang Gary yung tungkol sa bagay na yon. Pero hindi nga niya ako sinagot ng diretso bagkus ay sinabihan lang niya ako na ganoon daw talaga kapag bagong katay. Palibhas ay bago pa lang naman kaming nagmamatadero ni Perry at kakaunti pa lang yung nalalaman namin ukol sa bagay na yon. At karamihan nga doon ay turo pa ni Mang Ben. Hindi rin kami pa nakakakita ng karning bagong katay na ganoon kapula. Pero hinayaan na lang din po namin yon. Pre, hindi mo ba amoy yung karne? Tanong pabigla ni Perry noon. Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko naman pabalik. Napakalansa ng karning ito at sa tagal ko nang nagsisilbi kay Mang Ben, wala pa akong nakakaengkwentro na ganitong uri ng karne. Nag-aalala pa nga po nitong Saad. Sasagutin ko pa nga sana yon ngunit dumating na rin sa harap namin yung isang customer noon at bumili ng ilang kilo. Mukha namang normal yung customer na bumili. Pero may isang bagay po ako noong napansin kaya't medyo napakunot nga yung aking noo. Napakalikot po ng kanyang mata at parang hindi po ito makatingin ng diretsyo. Talagang may kakaiba. Tingin siya ng tingin kung saan tuwing kinakausap ito. Napakalikot ng mata na ayon nga sa mga narinig ko ay talagang isa rin daw sa palatandaan na hindi normal yung isang tao. Ito ay kahit wala naman nga akong masyadong alam tungkol sa mga kababalaghan, partikular na nga tungkol sa mga aswang na yan. Pero ayon sa mga matatanda, kapag malikot daw yung mata ng isang tao at hindi makatingin ng diretsyo, malaki daw yung posibilidad na aswang ito. Pero dahil inosente pa nga ako noon sa ganitong bagay ay hinayaan ko na lang din po yon at ipinagkibit balikat. Ilang sandali pa nga yung nagdaan noon ay lumapit sa akin yung isang babaeng ubod ng putla na akin namang ipinagtataka. Mukha na po kasi itong bangkay sa sobrang kaputian. Bumili nga ito sa akin ng 3 kilo ng malansang karne. Nang mayabot nga niya sa akin yung bayad noon, ay pinanlamigan ako ng katawan matapos ngang mapadampi ng kamay niya sa palad ko. Kakaiba po kasi yon. Yun bang parang kinilabutan lang ako bigla na alam ko talagang may hindi normal sa babae yon. Pero dahil sa pagmamadali nga nito, ay hindi po nito sinasadyang mabitawan yung plastic dahilan upang mahulog nga po ito sa lapag at sumambulat. Sa totoo lang po, maniwala kayo o hindi, dito na nga ako natakot. Imbis na damputin po kasi ng babae yung karning kanyang pinamili, ay tila nawala po ito sa kanyang sarili. Dahil dinampot po niya yon sabay dinilaan. Yun bang parang sabik na po ito na hindi na nakapagpigil. Nagtaka ko doon siyempre at kinalabutan. Nang mapansin nga po ito ni Perry, ay dali-dali siyang lumapit at tumulong sa babae pero agad din siyang napatras nang bigla siyang sunggaban nung babaeng dinidilaan yung karne. At kahit yung mga nasa lapag ay dinilaan din po nito. Sa takot naming dalawa
ay tinawag namin si Mang Gary upang asikasuhin nga yung customer na yon. Pero maging siya ay inangilan po ng babaeng yon. Kaya naman bahagya rin po siyang napatras noon ng ilang hakbang. Dahil sa ginawa ng babae sa kanya, pinagmumura po niya ito ng paulit-ulit. Imbis na matinag yung babae sa ginawa ni Mang Gary, ay dahan-dahan po itong lumapit kay Mang Gary at kay Perry na parang pagapang. Kaya naman may kung anong dinukot nga yung Ginoo sa kanyang bulsa noon at dali-dali po itong ipinatapat sa mukha ng babaeng yon. Nung makita ng babae kung anong hawak ni Mang Gary, ay napatalon po ito sa takot at mabilis nang tumakbo papalayo doon. Mabuti na nga lang at walang ibang taong naroon sa paligid, dahil kung meron ay paniguradong magkakaroon ng komosyon o talagang pagkakamalan siyang baliw. Nang isisilid na nga sana ni Mang Gary yung bagay na ipinanakot niya sa babae, ay tinanong ko ito kung ano ba talaga yung bagay na yon. Agad naman po niyang ipinakita sa amin yung isang maliit na pirasong luya. Sa puntong yon, napakunot yung noo ko at napatanong kung ano bang nakakatakot sa luyang yon. At ahasan at direkta nga itong sinagot ng Ginoo. Pero hindi namin inaasahan yung kanyang sinabi. Ayon nga kay Mang Gary, ay yung pamilihan daw na yon ay hindi daw para sa mga normal na kagaya namin. Dahil yung mga namimili daw pala doon at mga parokyano ay mga may lahing aswang sa iba't ibang bahagi ng baryo at probinsya. Dumarayo raw yung mga yon upang mamili ng karne doon. Habang naglalahad sa amin ng katotohanan si Mang Gary, ay naistatwa nga po kaming dalawa ni Perry dahil sa aming mga naririnig. Medyo may pagkamato naman po kami pareho ni Perry. Pero nung mga sandaling yun ay naiyak po kaming dalawa matapos malaman ang kinalalagyan naming sitwasyon na parang nasa palengke kami ng mga aswang. Halo-halong emosyon yung umaandar sa aming dalawa dahil sa totoo lang ay hindi namin alam yung gagawin noon. Kung makakaalis ba kami ng buhay doon o magiging hapunan nga kami ng mga parokyano sa palengkeng yon. Sa patuloy na pakikinig kay Mang Gary ay dito ko nga nalaman yung tungkol sa malikot na mata at nakumpirma ko na totoo nga raw na aswang yung namimili doon, pati na yung babaeng yon. Kahit na nangangatog na nga kaming dalawa ni Perry sa takot noon, ay sinubukan pa rin naming alamin kay Mang Gary kung sa tao nga ba yung karning binibenta namin doon. At imbis na sumagot siya ng diretsyo, ay isang tawang nakakainsulto lamang yung ginawa nito. At ilang kataga na talaga namang nagpasindak sa aming dalawa. Dahilan upang tumakbo nga kami paalis doon at iwan na yung Ginoo. Gusto ba talaga ninyong malaman kung karne ng tao? Ha? Yun yung eksaktong tinanong nito. Habang tumatakbo, ay may mangilan-ngilan kaming nakasalubong noon na kung sino. Hindi namin tiyak kung tao rin ba yun na normal o baka mga aswang na rin pala. Hindi na namin yun inisip noon dahil yung focus namin noon ay makaalis na nga sa lugar na yon. Pag-upo ni Perry doon sa tricycle ay dali-dali nga niya itong pinaharurot papaalis sa lugar. Laking pasalamat na nga lang namin dahil walang nagtangkang sumunod. Habang tinatahak namin yung madilim na kalsada pabalik ng bayan. Nang malapit na nga kami sa bahay ni Mang Ben para isoli yung tricycle niya, halos panawan kami ng ulirat nang makita yung pamilyar na mukha ni Mang Gary sa bahay ng aming amo. Paano siyang nauna doon? Yun agad yung aming tanong. At sa puntong yun ay nakumbinsi rin kaming dalawa ni Perry na malamang ay aswang din po itong si Mang Gary at nagbabalat kayo lang bilang isang normal na tao. Iniwan na lang po namin noon yung tricycle ni Mang Ben sa labas ng bahay nila. Sumigaw na lang po kami noon at sinabing binabalik na namin yung kanyang tricycle. Sabay tumakbo na nga po kami paalis. Sa totoo lang po, gulong-gulo yung utak ko noon dahil sa kung paanong paraan na naunahan kaming makarating doon ni Mang Gary sa bahay ni Mang Ben. Halos hindi naman kami tumigil sa biyahe. Sa takot na rin namin na masundan pa kami ng mga aswang. Isa pa ay sa kung paanong paraan nga po niya nahahawakan yung luya na sinasabi niyang pangontra sa aswang. Kung totoong baka aswang rin po ito.
Kung ano man yung paliwanag doon, ang iniisip ko na lang ay baka hindi siya kagaya ng mga ibang aswang. Baka mataas na uri ng aswang ito, kaya't nagagawa po niyang hawakan yung luya. Hindi ako sigurado doon. Paki-comment na lang din po dito yung inyong mga opinyon para malaman ko rin kung ano nga ba yung paliwanag sa bagay na yon. Kinabukasan po noon na hindi na kami bumalik sa karnihan ni Mang Ben. Sa takot na baka ito rin nga ay isang aswang rin, tulad ng kanyang pinsan na si Mang Gary. Nagtrabaho na lang po kami noon bilang construction worker sa bayan. Hindi na baling maalikabok at mahirap yung trabaho doon. At least ay lahat kami doon normal. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.